isang mapagpalang afternoon po muli sa lahat ng ating mga kababayan dyan, no? Sa ating mga matapat na tagapakinig. Di ba naman? Tagapakinig naman talaga. O, sa ating programang Opinion Mo, welcome back mga ka-partner. Kala mo saan nagpunta, no? Oo, kasi medyo matagal tayong hindi, nakapag-programa, no? At meron ding mga nagtatanong bakit daw walang opinion mo kasi nga secret. Oo, mga kababayan, no? Kasi may mga programa din tayo pagkatapos po ng makialam. So ngayon po nagbabalik tayo ng programang Opinion Mo. Ayan, so samahan niyo po ako ulit sa loob ng isang oras po na pagbabasa ng inyong mga komento kasi alam ko for sure marami po tayong comments ngayon na babasahin kasi yun na nga, ilang araw tayong hindi nakapag-programa. So ngayon po natin yan, as promised, babasahin ang inyong mga opinion mo. Ayan, sari-sari na po yan O, dito pa nga lang, no, sa nakikita ko sa ating post dito sa ating YouTube, sa ating DZAR 1026 mga kababayan, kung sa marami na, libo-libo na pong nagko-komento at meron pang iba dito na gusto talaga nilang i-prioritize yung kanilang mga komento. So, chillan tayo mga kababayan na sisikapin ko po na, sisikapin ko pong basahin ang lahat ng inyong mga komento. Well, anyways, mga kababayan, no, wag nyo pong kalimutan, no, na i-share ang ating YouTube channel, ang DZAR 1026, at meron pa ba tayong Facebook? Wala. No? Wala na tayong Facebook, mga kababayan, kasi medyo mahal na mahal talaga tayo ni Meta, mga kababayan, no? But anyways, patuloy po tayong Patuloy po tayong magpo-programa mga kababayan, no? Ayan, so wag niyo pong kalimutan ulit mag-like po kayo, mag-share, ayan, sa ating YouTube channel, ang DZAR 1026. At meron pa naman din po tayong mga Facebook pages po mga kababayan, dun po yan sa SMNI News, dun kung saan din po natin ipinopost ang ating mga opinion mo for the day, ang Pulso ng Bayan at ang SMNI News Blast mga kababayan, no? And with that, no, hello po sa inyo. Medyo lang ngayon, no, medyo makulimlim lang yung panahon ngayon kasi nakaka-feel ako ng malamig, no. Kasi medyo hindi ko alam kung uulan na ba or what, pero at least this past few days kasi mga kababayan, no, last week lang, grabe, super init talaga, hindi mo alam, grabe talaga kung sabi sa'yo, palimuot, jud kaayos tanan, no? Kahit maligo ka pa ng siguro kailangan mo maligo ng 3 beses isang araw kasi kahit isang araw ka lang maligo, maya-maya pagpapawisan ka na. It doesn't matter mga kababayan, kung mataba ka ba or mapayat. Talaga yung super init, no? Kasabi nga ni ka-partner Admar kanina, no? Medyo kahit yung electric fan yung gagamitin, yung binubuga po niya, napakainit po. Kaya masasabi mo na lang talagang useless talaga yung electric fan, no? Oo, yun nga, sabi din ni ka-partner Admar kanina, maswerte na lang po yung may mga aircon. Uy, sana may aircon mga kababayan, no? So, ayun na nga, no? Ayan, welcome ulit sa lahat ng atin palang mga kababayan na mga OFWs. Bigyan po natin yung mga palakpak yun. Naririnig ba yung palakpak sa labas? Hindi ko siya naririnig eh. Pwede pa ayos naman, no? Yung maririnig po natin dito sa loob. Maraming salamat, no? Ayan. So, yun na nga sa mga OFWs natin dyan, mga minamahal nating OFWs dyan, magandang hapon po sa inyo. Mag-comment down po kayo mga kababayan sa ating punto de vista. Ilagay nyo po kung anong oras na po dyan sa inyo, anong bansa po kayo, kasi para malaman po natin kung hanggang saan aabot ang ating 20 pesos, hindi. Joke lang. Kung hanggang saan aabot ang ating broadcast, mga kababayan, no? So, it's, na ngayon mga partner, no? It's May 6, 2025. It's Tuesday afternoon na po at Father, sorry. sorry, okay. Ito pala, ulitin ko, yan. Alright. Ay, maraming salamat, no? Okay. So, medyo nakalimutan ko siya kasi medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-programa. So, parang first time lang mga kababayan, no? Sana nga ako ulit, nawala na ako. So, sa lahat po na magko-comment, no, ilagay nyo po yung lugar. Ulitin ko yung lugar. Ang dami yung
yung requirements na po. Pili talaga kayo ba? Sige lang mga kababayan, para malaman po natin ulit, no, kung hanggang saan aabot. Yun na nga ang ating broadcast, mga kababayan, no? So, yun na nga, ako pa rin po mag-isa sa ating programang Opinion Mo, mga kababayan, no? Well, meron ditong nagsasabi kasi na meron din silang before kasi nawala yung Facebook page po natin, yung 1026 DZAR online, nakapag-komento daw sila doon, kaso medyo hindi na natin siya mababasa kasi nawala nga. Well, anyways naman mga kababayan, doon po tayo, no? Pwede po kayong mag-comment sa ating live po, sa ating YouTube channel, sa ating YouTube post, meron din po tayo mga kababayan, no? Doon pwede po tayo, at saka yung sa SMNI na mga Facebook pages mga kababayan, ang Pulso ng Bayan at ang News Blast. So libre po kayong magkomento John. Ay, anong John? Magkomento doon mga kababayan. So anyways, no, wag na nating patagalin pa para meron tayong sapat talaga na oras para basahin ang inyong mga komento. Well, anyways, yung punto de vista natin mga kababayan, isa ito sa naging trending issue this past a few days mga kababayan, wherein yung sinabi ko nga sa inyo, diba, na medyo naging masaya ako kasi nangyari nga ito sa Visayas, particularly doon po sa Cebu kasi nga, syempre, parang at least maka-avail naman yung mga ano natin doon, mga kababayan, yung mga kabagang natin doon, yung mga pamilya natin doon, mga kapartner ng 20 pesos kilo na bigas. Well, anyways, no, ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan, ang punto de vista ng bayan, mga kababayan, sa tingin mo ba, ginagamit ba o hindi sa politika ang 20 pesos per kilo ng bigas na programa po iyan ng gobyerno? Ayun na nga, no, kasi marami talagang lumalabas na mga issues at marami talagang lumalabas na mga balita ngayon mga kababayan, no, na bakit talaga tinatiming nila during election. Yun yung mga tanong, bakit election, nalalapit na yung halalan, doon kayo nagpapasikat na tawag na, hindi, doon kayo nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. After 3 years mga kababayan, no, bago itong before ito siya nanangako, doon pa lang na ipatupad ang 20 pesos na kilo ng bigas. Doon pa rin po yan nangyari din. Sinabi nga niya, bakit wala dito sa Luzon? Wala dito sa Mindanao? Hindi ba kami nagugutom? Sa Visayas lang po muna ito unang ini-implement mga kababayan, no? And isa din sa mga parang masasabi talaga nila, no, sa mga komento ng ating mga kababayan with regards to this issue mga kababayan, na it seems to be parang may kinalaman talaga ito sa politika kasi yun yung naging concern nila. Bakit may muka? Bakit daw may muka doon sa plastic bag na ginagamit doon sa 20 pesos per kilo na bigas? Yun lang din naman yung tanong. Kasi kumbaga, mahal kaya yan, no? May ano din yan mga kababayan, may ano din yan, involved din yan ng funds, no, na kumbaga makikita natin, bakit may kailangan pang muka? Pwede ba transparent na lang? Oo, di ba? Yun yung mga ano din, yun yung mga tinatawag dyan na mga concerns po ng ating mga kababayan. Kasi alam po natin, no, mga kababayan, no, kasi yun na nga, kaugnay din po dyan, sinabi din po ng DA ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel, mga kababayan, no, kasi yun nga, May 1 po siya na yung distribution nila, and then pag May 2 mga kababayan, yun na nga, yung parang itinigil po muna yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas mga kababayan, no? Kasi yun yung kasi under po yan siya sa ayuda ban, kasi pinagbawal yan kasi considered ayuda ang subsidized na bigas mga kababayan. Kasi kung maalala po natin, ayon po yan sa Commission on Elections sa nagpatupad ng election spending ban mula March 28 hanggang May 11, 2025, alinsunod po yan sa COMELEC Resolution 11060, ang resolusyong ito ay nagbabawal sa distribusyon ng mga pampublikong pondo para sa mga serbisyong panlipunan, maliban na lamang kung ito ay may pahintulot mula sa COMELEC. Ang layunin nito ay maiwasan ang posibleng paggamit ng mga proyekto para sa pansariling interes, especially mga kababayan sa nalalapit na halalan. Alam naman talaga natin, ilang araw na lang po at May 12 elections na, no? Ano ba ngayon? May 6, 7, 8, nagbibilang pa talaga.
Oo. 6 days na lang mga kababayan, no? At yun na nga, election day na po mga kababayan, no? At alam naman talaga natin, no? Marami talagang mga nangyaring mga interviews with regards to this mga kababayan, no? Kung saan sa unang araw ng buwan ng Mayo, itinakda simulan yung bentahan po ng bigas doon po sa Cebu City. Ngunit isang araw lang itong maaring bilhin ng mga consumer at tanging sa pamamagitan lang po ito ng mga kadiwa booth. Isinabay ang programa sa panahon ng kampanya kung kailan ipinatutupad po ito ng Commission on Elections ang ayuda ban. Ibig sabihin po niyan mga kababayan, kailangang humingi muna ng exemption mula sa COMELEC ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga ahensya ng gobyerno mga kababayan. No? I quote sabihin, ito yung sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. mga kababayan, and I quote, "Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi pa namin nakukuha yung approval to do or sa the Cebu government has not yet with the approval with the selling of 20 pesos per kilo na bigas in Cebu. We do actually selling on May 13 siguro ang target. So ito po yung before pa na pinatigil po ang pagbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. At ito naman mga kababayan, na meron ding opinion dito, no? Ang dating DA chief with regards po sa pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Ang former DA secretary at chairman po ng FFF na si Sir Leonardo Montemayor, and I quote, sabi po niya, how long tatagal ang ayudang ito? At kung ito todo nila, lalong-lalo na hindi lang buong Visayas at buong Pilipinas, may sapat bang budget ang gobyerno natin para maalam mo na para masagot subsidy requirement? Ang feeling ko baka hindi ganon kahaba ang PC ng national government, baka hindi tumagal ito at baka hindi po makayanan na i-cover ang buong Pilipinas mga kabayan. Kasi meron din pong naging panayam si Vice President Sara Duterte sa isang hindi siya ambush interview. Parang interview ba or ambush interview, correct me if I'm wrong mga kababayan, kung saan sinabi talaga niya nga meron talaga siyang nakausap na businessman at tinanong talaga siya kung kaya ba talaga, kung totoo ba talaga yung sinabi ng Pangulo na magkakaroon talaga tayo ng 20 pesos per kilo na bigas. Alam naman po talaga natin, isa po talaga yan sa reason why natin po talaga binoto ang Pangulo. It's because of that promise mga kababayan. Yun po yung mga yun yung mga hiling, yun din yung mga inaantay po ng mga kababayan, no. So merong mga samot-saring reaction din po ang lumabas mga kababayan with regards po sa pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. And dagdag din po ng opisyal, no, kung totoo ang layunin ng gobyerno na pababain po ang presyo ng bigas, bakit patuloy pa rin umano ang pag-angkat nito mula sa ibang bansa? Sa kasalukuyang kalagayan ng mga lokal na magsasaka, marami na raw ang nalulubog sa utang at sa kabila nito'y nananatiling mababa ang kita. So hindi na raw siya nagulat sa naging pahayag ni DA Secretary Laurel na posibleng pumalo sa 12 billion pesos ang lugi ng gobyerno dahil sa nasabing programa mga kababayan. No? So yun na nga, no. Meron din itong meron ding gusto ko lang din tong i-imparto bago tayo tuluyang magbasa ng mga komento mga kababayan, no. Kasi noong November 24, 2024, nanawagan din po talaga si Vice President Sara Duterte sa publiko na igit ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So sa isang live na Facebook broadcast, ito po yung sinabi ni VP Sara, and I quote mga kababayan, dapat po pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yun dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinasabi mo. Yun na nga mga kababayan, no, mag-ingat po talaga tayo sa mga lip service mga kababayan, no. Yun kasi alam naman talaga natin when it comes to election, lalabas na talaga yung mga lahat ng pangako pati buwan ibibigay sa iyo. Oo, lahat mga kababayan. So parang we have learned a lot mga kababayan, no. So yun yung patuloy po nating isipin mga kababayan, kung sino ba talaga ang pipiliin natin this coming 2025 election, May 12, 2025 elections na mga leader
na parang they will really not call themselves as politicians mga kababayan, but a leader mga kababayan, kung saan hindi talaga inuuna yung self-interest, kundi inuuna po talaga yung kapakanan ng bayan mga kababayan, no? At dagdag din ni VP Duterte mga kababayan nga ang pagtupad sa mga pangako ng mga politiko ay isang paraan upang tiyakin na natatanggap ng mamamayan ang serbisyong nararapat sa kanila. Binanggit niya din po yung 20 pesos kada kilo ng bigas bilang halimbawa ng isang pangako na kailangan tuparin ng gobyerno. Ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay isang pangako po yan. Ulit ni Ferdinand Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan noong kampanya sa eleksyon noong 2022. So ilang years, 3 years after mga kababayan, no, yung nag-start sila nagbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Yun yung tanong, bakit ngayon lang yan siya? Bakit talaga ita-timing sa election? Ay, pwede man siguro, marami man sigurong araw, no? Pero tiniming po talaga sa election mga kababayan, no? At hindi lang talaga sa maraming nagre-react. Bakit po ba sa Luzon, hindi ba kami nagugutom? Sa Mindanao, hindi ba kami nagugutom? Bakit sa Visayas lang? Yun yung tanong, bakit po sa Visayas? Ay, baka baka unahin lang siguro yung Visayas sa post next na naman, no? Yun na nga, no? Ganyan pa man mga kababayan, sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno, ang presyo ng bigas ay nananatili pa rin pong mataas. At ang 20 pesos kada kilo na presyo ay hindi pa rin yan po. Yun yung inano natin. Well, narinig ko nga, no, sabi ng isang governor na, kasi Bisaya din siya. Nagpasalamat tayo kasi nakabot na jud. Oo. Nangyari na talaga yung 20 pesos per kilo ng bigas mga kababayan, no? So, ayun, no? So, ano po yung opinion nyo dito? Ano po yung sa tingin nyo? Ginagamit ba o hindi sa politika ang 20 pesos per kilo na bigas na programa ng gobyerno? Ayan, basa-basa na tayo ng mga komento. Dito muna tayo sa ating live mga kababayan, no, sa DZAR 1026. Sabi dito ni Lynn Marie, magandang hapon sa iyo from Iloilo. Vote straight Duterte. Kay AZ Patuinan, maayong good afternoon mga kapartners. Kay Clarice, sabi niya, Sir Admar pa siya. Hello po Sir Admar, Team Bluetooth po here. God bless po sa ating lahat. Time check, 12:15 p.m. Okay, palakpakan naman natin to kasi sumusunod siya. Oo, sa mga ating mga instructions, no? Masunurin ka ha. Sabi ni Arcelia Zinea, isang mapagpalang hapon muli, DZAR. And to all the viewers, subscribers, listening from Hong Kong, sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, kay Corazon Pensona, nagpapa-shout out, at si Clarice Pontilla in Saudi. Hello po sa inyo, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. At ayun na nga, basa-basa na po tayo ng mga komento dito po sa ating DZAR YouTube post, mga kababayan. Sabi dito ni Rizal 3260, inuuto nila ang Pilipino na wag nang paloko sa administrasyon, no? Sabi naman dito, hindi lang po inuuto, lantaran na napaka mababang uri tayo sa paningin ng mga, yun nga din na impart din ni VP Sara mga kababayan, na which naawa talaga siya sa mga Pilipino. Kasi kumbaga, kung gusto lang pangakuan, mga ngako dyan, pag tanggalin na naman yung pangako, parang gano'n na lang ba talaga? Yung parang masasabi mo, deserve ba talaga ng mga Pilipino na ganun po yung treatment mga kababayan? Sabi naman dito ni Hope Canor, they can deny it because it's the truth. Kawawa ang taong bayan na lagi na lang ginagamit ng mga politicians. Sabi naman dito ni Adrion Radorado. Tama ba ba? Sorry ha. Halata namang pampolitika, hindi naman yan sustainable. Ngayon lang yan. Gawin pang uto-uto ang taong bayan. Sabi naman dito ni Maria Rosie Guzman, in my opinion, yes, bakit now lang sila nagawa ng ganyan? Tinaon pa sa halalan, grade 1 lang ang hindi makakaintindi dyan. Sabi naman dito ni Jana Lonto, tulad ng sikat ng araw, maliwanag ng maliwanag, take advantage. Pinaglalaroan lang nila ang mga Pilipino. Sana'y maging wise sa eleksyon para sa kapakanan ng ating bansa. Choose the good. Sige, choose siguro. Choose the good can help. Okay. Choice the good can help better for better. Sabi naman ni Francisca, sa aking pananaw, yes, bakit? Dahil tatlo na siya.
At 3 taon na siya nanunungkulan at ngayon lang niya ginawa at talagang sa panahon pa talaga ng election time. Kahit sino naman ganito ang iisipin. Oo nga, sabi nga 'di ba, grade 1 lang daw ang hindi nakakaintindi with regards to that. Sabi naman dito ni William, siguro pag hindi election walang 20 piso. Sabi niya ha, piso. So, fair siya, peso ito. Peso na bigas ngayong election na mayroon 20 piso. Okay. Sabi naman dito, ay, nawala. Uy, nawala yung ano ko. Okay. Hanapin ko muna. No? Ano ba nangyayari dito sa akin? Napaka ano naman dito. Ay, napaka... Hindi good. Parang ano siya, mga kababayan. No? Okay, sabi naman dito ni... wait lang ha. Bakit ganito yung ano natin, guys, no? Nakakaano. Well, dito na lang po tayo sa ating mga kababayan. Ayan ha, mag-comment lang tayo dito sa ating Pulso ng Bayan sa ating Facebook page, mga kababayan. Kasi yung natin, itong computer dito sa harap natin, medyo konting lang niya, napaka-sensitive. Sana all sensitive. Oo, konting lang niya. Nag-react na siya. So, dapat dahan-dahan lang. Oo, para hindi siya matarog, mga kababayan, no? Okay. Dito muna tayo sa ating post, no? Sa ating Pulso ng Bayan, mga kababayan. Well, sabi dito paano ba ito pagbasa yung pangalan mo, Tudok. Kung hindi man po ginamit yan, dapat noon pa man pagkaupo ipinatupad ang ganyang plataforma, hindi sa kasagsagan ngayon. Alam na natin yan. Sabi naman dito ni Kabaykan Yang Tak, si Duterte ayaw magpalagay ng picture niya sa mga bigayan. Di naman sa kanya galing yun, galing sa taong bayan yung pondo. Yes, I remember, mga kababayan, sa isang... Hindi ko alam, yung parang meron silang meeting ba yun, mga kababayan, no? Tapos, yung, sa Calamity yun, I forgot the particular place, mga kababayan, na kung saan, nagpagawa ng kasi nagbigay ng tulong si PRRD. Siguro kasi for picture purposes, nagpagawa po ng malaking cheque. Alam niyo yung malaking cheque, yung super laki talaga niya, yung oo. Nung lumabas yun, parang napayuko talaga si PRRD, sabi niya, ayoko niyan, ayoko na mga ganyan. Di naman talaga yan kailangan, di ba? Bakit kailangan mo pa talaga sa mga tao yan, di ba? At palagi niya sinasabi, hindi ko pera yan, pera ng taong bayan yan. Oo. Sabi nga niya, wag niyong gawin yan, not during my time, kasi ayoko ng ganyan. Oo, di ba? May isa pa, yung mga kababayan, no? Lahat ng mga project, nakikita nyo ba ang mukha ni PRD? Hindi, diba? Wala naman tayo nakikita, mga kababayan, no? Ito, bigas lang, may makita ko mukha. Okay, sabi naman dito ni Venny Villa, klarong-klarong propaganda ng gobyerno, bagsak na ang rating, natalo na yung team niya sa kasikatan ng Team Suka, maliwanag sa mga Pilipino na sukang-suka na at sa mga iniendorso. Sabi naman dito ni Nonito Abarca, pampolitika yan kasi kung sincero ang pamahalaan ng tumulong sa taong bayan, bakit pinaabot pa kung kailan ang eleksyon na panahon at may sospetsa ako na pagkatapos ng eleksyon mawawala ang 20 pesos per kilo ng bigas at balik sa dati at isa pa, may pa-inauguration pa, puro papogi pa. Yun yung sabi niya. So, yun yung natin aabangan sa susunod na kabanata, mga kababayan. No? Kasi, di ba, napatigil muna. Oo. So, aabangan natin kung ibabalik ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas right after the election, mga kabayan. No? So, napaka-exciting talaga ng maging isang Pilipino. Sabi naman dito ni Mary Gadia, pakitang tao, bakit kailangan mo yang gawin? Buhat-buhat mo pa. Mararamdaman ng taong bayan kung totoong may malasakit at pagmamahal ka sa mga Pilipino dahil hindi naman po kami manhid. Just saying. May pa just saying pa. Sabi naman dito ni Phone Link Ports, parang siguro, company ata to, no? Naniniwala ko na hindi yan gagamitin sa politika para sa mga taong below C level ang IQ. Alright. Sabi naman dito ni
Stefano Norman Borocan, ano pa, di sa politika dahil sa timing at saka alam nila na bawal pero nag-insist daw sila mga kababayan. No? Sabi ni Edita Andres, late na yan, dapat noon pa. So, klarong pampolitika lang. Hindi na tayo magpabudol. Kaya pagkatapos sa election, balik yan sa 60 pesos per kilo ng bigas. At yun po yung takot ng mga taong bayan, ng mga kababayan natin, no? Na right after election, babalik ba yung 20 ng bigas? Ma-enjoy ba? Or mas lalong mamahal yung kilo ng bigas. Kasi kung ginawa itong mga kababayan na during or right after talaga ng kanyang nung time na naupo na siya as a president, kasi yun din yung isa talaga sa reason bakit binoto siya ng mga taong bayan dahil sa 20 pesos per kilo ng bigas. So ngayon, pansamantala muna siyang itidigil. So ang naging question din po ng mga taong bayan, ibabalik ba right after sa election mga kabayan, no? Dito muna tayo sa ating live, no? Sabi ni Marjorie Combista, Duterte solid, bring him home. Okay. Duterte Pinay Loyal 28, nagpapa-shoutout. Hello, magandang hapon sa'yo from Beijing. Sabi niya, Miss Carla, dinner po tayo. Sana all. Sabi naman dito mga kabayan ni Carla Gian, pag-upo pa lang bilang presidente, dapat ginawa niya na yan. Inuuna pa nila mamumulitika sa Duterte. Wala tuloy nagawa sa Pilipinas. Ito pa, muntik ko na itong mabasa, no? Ito yung mga natin, no? Mga palagi nating reminder sa ating mga commentators, mga analysts, no? Mga kababayan na, ayan, refrain po tayo from saying mga bad words, yung mga hindi tama mga kababayan, para chill lang tayo mga kababayan. Muntik ko na nabasa, no? Okay, sabi naman dito ni Anita, disgusting at nakakahiya ang picture. That means mga Pilipino wala nang makain na bigas. Okay, sabi naman dito ni Esther, in my opinion, ginagamit sa politika dahil 3 taon nakaupo. Bakit ngayon lang lumalabas ng dahil ba papalapit na ang eleksyon? Okay, nagtatanong lang po. Sabi naman dito ni Philly Rose Bahuyo, tuo unta me if ang commercial rice maoy tag 20 ang kilo. Kabudol ba ana? Hindi ko maintindihan. As is safer than the yellowish old stock rice. Ipakaon raw. Gusto daw niyang ipakain ni auntie. Sabi naman dito ni Dodi Agustin Reyes, gamit pang asar lalo na sa mga tao, amoy at kulay pa lang parang hirap ng kainin madilaw na minsan may mga bukbuk pa daw. Sabi naman, yun yung natin, no, na kung pwede, no, sa lahat ng mga nakatanggap na 20 pesos per kilo na bigas, yung parang tayo, mag-unboxing kumbaga ng parcel, no? I-check natin mga kababayan. I-video lang natin para malaman naman ng taong bayan. Kasi nakikita ko, nagluluto sila dun sa Cebu nung nagbisita si Pangulong Bongbong Marcos doon. Kasama si Governor Gwen Garcia, mga kababayan, na niluto talaga nila dun sa rice cooker tapos may ulam pa sila. Oo. Yun talaga yung niluto nila. So, ayan. Malay mo mga kababayan, no? Sabi naman dito sabi ni Politics, ano pa? Pero kunin lang ninyo ang bigas at huwag iboto at ibalik ang team. Ang mga... parang mali yung mo. Dahil okay, sabi naman ni Dinya Cabaylo, klaro talagang pamulitika ang tag 20 na bigas. Tingnan nyo naman, may mukha pa. Hindi ang gobyerno ang may nag-aari ng buffered stocks ng NFA dahil ang pinagbili niyan ay galing sa mga taxpayers. Sabi naman ni Becca Tamayo, obvious naman na ginagamit nila yan sa politika. Lahat ng paraan gagawin na nila para kahit papaano may makuha silang boto. Lahat na lang binigay nila ayuda, 20 pesos na bigas, pero ang sigaw ng lahat, Duterte. Meron nga akong mga kababayan magpasalamat tayo diyan. Tapos yung apelyido, dapat ito yung tawa, pero iba yung sinisigaw ng mga taong bayan, mga kababayan, yung parang Duterte, gano'n. Pero parang wag na lang kasi pilitin, no? Kung ano lang talaga gusto ng tao, di yun talaga. Alright, sabi naman dito ni Jocelyn Capio Alfaro, tinatanong pa ba yan at bakit kailangang ilista yung bumibili? May picture pa.
At saka dapat para sa lahat ng mga Pilipino ang pwede bumili dyan kasi galing sa buwis ng mga Pilipino. Yan, yun yung mga tanong. Bakit kailangan parang mukha? Oo, 20 pesos. Bigas lang, 1 kilo na yung ano. Di ba? Bakit daw kailangan may mukha? Pakisagot naman. O para anong parang kung baga, ano ba yung ipinapakita? Ano ba yung gustong sabihin, no? Baka, kasi may mukha doon sa plastic bag. Ano pang ano? Okay, sabi naman ni Matias Gareg Rolly, mga taga Cebu, uutuin lang kayo na sa tag 20 kilo. Akala siguro nila madadala kayo sa mababahong bigas na ibinenta nila sa inyo. Parang ang baba ng parang ang baba ng tingin nila sa inyo. Uutuhin lang ng mga mababahong bigas. Okay, sabi naman dito ni Duterte, bakit tumatakbo ng mga manok? Baka siguro manok yung ulam mo, no? Kaya sinasabi mo yan. Tingnan mo, nawawala naman talaga dito sa post, no? Napaka-sensitive naman tong computer na to. Sabi naman dito ni Bay Rocha, kung seryoso talaga ang admin sa 20 pesos per kilo na bigas, dapat noon pa. Bakit ngayon lang kung kailan malapit na ang eleksyon? Sabi naman niya dito, no to budol. Okay, sabi ni Mark Rivas, pinag-uuto yung mga Cebuano. Mabilis ba mauto yung mga taga Cebu? Ako Cebuano ako. Hindi ko lang sure ha. Char. Oo. Yung mga Cebuano dadra, dali na ba daw mauto? Sabi nila, inuuto lang kayo dyan, oh. Sabi lang dito ni Trick Pat, sa pera ng taong bayan yan kinuha, tapos bebenta ng 20 pesos per kilo para lang matupad ang 20 pesos per kilo niya. Dapat nga, pinamimigay na lang yan. Pera naman ng taong bayan yan, tapos bebenta pa ng 20 pesos per kilo. Kumita pa sila dyan sigurado, binili ng tamang presyo na galing sa tax ng tao, pinalabas na benenta, 20 petot. Sabi niya 20 petot. Sabi naman dito ni Net Campus, mga kababayan, no? Sabi niya, gamit na gamit kasi bakit ngayon lang na eleksyon binaba ang bigas? Kuno, sa 20 aber, halatado kayo ay masyado at may mukha pa. Pangbudol ulit, kaya gumising na kayo mamamayang Pilipino, ginagamit lang nila kayo para manatili sila sa pwesto at So ito itong mga binabasa ko, ito yung mga opinion kasi marami nga naglalabasan na kasi yung sinasabi, meron ng 20 bigas, dapat maging masaya na tayo kasi may 20 pesos na bigas. Wala namang problema noon, oo. Pero ang tanong, bakit kasi 3 years after, 3 years after, tapos timing pa, ilang araw na lang, election na. O, ano bang kaibahan noon? Siguro kasi wala pa. Ano bang kaibahan noon, di ba? At saka, isa din sa mga tanong ng mga taong bayan, bakit kasi may mukha? Yun yung nila. Yun yung ding mga concerns din na siguro dapat, isagutin ni alam nyo na, sinong sasagot niyan, di ba? Oo. Sabi naman dito ni, Jenk Lastimado, ginagamit naman sa politika. Okay, sabi naman dito ni Manong, sabi ni Manong, ay hindi po, dati yun. Pero nang na-realize nila na ang kalidad at lasa ng 30 pesos per kilo rice na yan ay ikakatalo nila sa eleksyon. Postpone na muna after election. Palusot lang yun sa sunod daw sa COMELEC directive kasi nagpalabas naman ng statement na exempted ang rice na yan. Sabi naman dito ni Gerardo, May 13 ubos na stock tapos napalabas ng Budol King. Okay, sabi naman dito ni Lumukso. Ang Lumukso sa amin sabi yung jump ba, pero Lumukso yung niya, family name. Dili bugok ang Pilipino para magpauto. Ngayon lang kasi eleksyon, pero pamumulitika saka sa Cebu lang ba kumain ng bigas? Lukoy, oo nga. Siguro sa Luzon, sa Mindanao, kinakain nyo mga siguro kamote, oo. Or pa-social konte, mga patatas. Sa Cebu kasi, sa Visayas, particular sa Cebu, mahilig jud big kanon. Ang hirap talaga kumain ng walang kanin, no? Yun yung tanong nila, bakit pala sa ibang lugar, hindi ba kami nag-rice? Huwag na kayo mag-rice, mag-potato na lang kayo, mag-social mashed potato. Sabi naman dito ni, yun yung natin mga kabayan, yun yung hintayin natin. Kung ibabalik ba nila yung 20 pesos per kilo na bigas right after sa eleksyon. Kaya, bawa na yung gingon, at tangi.
Sabi naman dito ni Des Muller, tinatanong ba yan? It's not obvious na pabango lang ang pangalan at tinaon na election time. Pambihira, hindi naman tanga ang taong bayan. Sabi naman dito ni Torani, maliwanag pa sa sikat ng araw na ginagamit ito sa politika. May mukha pa nga ang mga sako ng bigas tag 20 pesos per kilo, mga kababayan. At yan, no, para sa ating mga latecomers, no, kasi meron tayong mga team na nanonood dito. Kala mo anong team? Team Live, Team Bluetooth, Team Replay, mga kababayan, no? Kasi merong iba, ay, ka-partner Carlo, sorry ha, hindi ako nakahabol. Okay lang. Oo. Ayan. Malaki naman talaga yung pasasalamat namin sa mga kababayan, mga ka-partners, sa walang sawa na suporta ninyo sa amin, no? Kahit pilit po talaga yung Gordon, left and right, patuloy nyo po talaga hinahanap ang programa dito sa SMNI, sa DZAR, mga kababayan, no? At para naman, ulitin natin, no? Ano bang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Ayan, ang ating punto de vista ng bayan, no? Pwede pa kayong mag-comment, no? Pwede pa kayong lahat ng mga mga galit, pwede nyo i-comment doon, mga kabayan. Sa tingin mo, ginagamit ba o hindi sa politika ang 20 pesos per kilo na bigas na programa ng gobyerno? Actually, may tinanong ako doon mga kababayan ko from Cebu. Wala pa naman daw sila natatanggap. Nung unang araw ng pagbibenta doon ng 20 pesos kilo, meron nga rin nag-comment, bakit ako bibili ng 20 pesos kung kaya ko naman ang 60 pesos? Wow, sana all. Yung lang, medyo mga rich kid, mga kababayan. No? So, dito muna tayo sa ating live. Sabi dito ni Virginia Lingcoran, kung para sa lahat, edi sana nationwide, hindi sa Cebu lang at hindi sa 4-piece lang, PWD at seniors at papalapit ang eleksyon. Sabi ni Lynn Marie, ang 20 pesos na kilo na bigas pambubudol na naman yan. Bakit ngayon lang at bakit sa Cebu lang? Okay, sabi ni Duterte Pinay Loyal 28, Duterte, sapat na mga kababayan. No? At dito din muna tayo, no? Kasi meron tayo dito sa isa pa nating Facebook page, ang News Blast. Basahin natin to, baka magtampo sila. Bakit? Nag-comment kami dito sa Pulso ng Bayan. Pulso ng Bayan lang yung binasa mo, hindi mo binasa yung News Blast. Diba? So, basahin natin, mga kababayan, no? Sabi naman dito ni medyo lang yung natin, no? Internet. Maraming salamat sa iyo. Kay Gloria, hindi naman tangat ang mga taong bayan para hindi maisip kung saan yan ginagamit. Pangbubudol ulit para manalo ang mga manok. Kaya nasa atin na lang yan kung magpapabudol pa ulit. Sabi naman dito ni Elizabeth Ridov, wag itanong kung bakit, sure yan. Pagkatapos ng eleksyon, wala na yan. Sabi naman dito ni Jenna, 100% for election lang kasi sa Visayas lang dapat buong Pilipinas yan. Oo. Kasi nalaman ko din, no, kasi 'di ba na-interview din ni ka-partner Admar sa programang Makialam. Correct me if I'm wrong, if I'm not mistaken, last week or last week kasama si Dr. Michael Bato, which is na-discuss din nila na marami palang voters sa Cebu. Oo, maraming voters sa Visayas, specifically sa Cebu. Daghang botante dira, daghang mga registered voters, mga kababayan. So wala lang, sinabi ko lang siya. Oo. Okay, sabi naman dito ni sabi ni Chimel Reyes, crystal as clear, 'di ba? May pa-crystal clear pa siya. Okay, sabi naman ni Janisa, malinaw na ginagamit nila yan sa politika. Ang 20 pesos na yan dahil kung hindi, bakit nakaprint ang muka at name ni? Uy, naku, oo, no? Oo. Kung talagang hindi nila ito ginagamit pang politika, so wala naman siguro silang karapatan ipalagay ang muka at name nila kasi pera yan ng taong bayan. Sabi naman dito ni Perlas ng Silangan, hindi kasi kung kailan election ngayon lang, nang pwede pala yung 20 pesos na, hindi ko maintindihan. Sabi naman dito ni Melchor, Ate Yaga, mga kababayan, uy, patuloy lang kayong mag-comment ha, at ito, pipindutin ko pa rin to kahit isa na lang yung nag-exist. Ayan. Patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe sa
minamahal at nag-iisa nating YouTube channel ang DZAR 1026 mga kababayan. Okay? Sabi ulit dito ni Melchor Artiaga, pag eleksyon walang bago dyan yung tumatakbo sa'yo lalapit pero pag tapos ng eleksyon, ikaw naman ang tatakbuhan. 100% yan. Lokohan, walang bago sa Pilipinas, walang tumatakbo na hindi corrupt mga kababayan. Ito naman yung sinabi niya, walang tumatakbo na hindi corrupt. Own opinion niya mga kababayan. No? Pero alam naman talaga natin mga kababayan, no? Meron talagang mga senatorial balls, no? Na they will never let call themselves as a politicians but as a leader na may sense of service talaga mga kababayan. Yung inuuna talaga always ang taong bayan, yung may mga konkretong plataforma, hindi puro sigpangaway. Oo. Yung malalaman talaga natin yan pag may mga rallies na ginaganap mga kababayan, yung parang maa-amaze ka. Kasi nga, meron silang plano talaga para sa Pilipinas. Kumbaga, malalaman naman talaga natin yung mga kandidato kung wala talaga silang plano. Kasi sige lang naman silang pangaway, o sige sila sa kabila. O, yun yung difference doon mga kababayan. No? Kaya, bumoto po talaga tayo na alam talaga natin na yung tutulungan talaga nila ang Pilipinas, especially mga kababayan na sa current situation ngayon sa bansa. Alam po natin na grabe po yung ngayon takbo ng politika mga kababayan, no? Kasi talaga batuhan talaga yan. Well, alam naman talaga yun natin, no? It's very normal naman talaga. Lalo-lalo na po no during election. Marami diyan mga kababayan na talaga yan, maganda yung sa lip service ba? O magaling magsalita. Oo. Diba? Sabi ko nga kanina, kahit buwan, ibibigay sa'yo. Ang promise, kahit din, ibibigay pa sa'yo yan. So, let us just vote wisely, mga kababayan. Kung sino man ang gusto nyong iboto, sino ba yung gustong ninyong maging mamuno sa ating bansa, mga kababayan, just make it sure na at the end of the day, hindi po tayo magre-regret, hindi po tayo magsisisi, oo. At pumili din po tayo ng may nagawa na, always ko talaga itong sinasabi dito sa programa mga kababayan, may nagawa na at may magagawa pa mga kababayan at maganda talaga yung plano para sa bansa. Pero may napapansin lang ako kasi in my own opinion, my own opinion din ako mga kababayan, no? May isang kandidato gustong ganito, may plano na super national highway para sa Pilipinas. Uy, napakaganda talaga yan, the best yan, which is maniniwala ka talaga dun kasi may nagawa na siya eh. Marami ng improvement kumbaga yung mga nagawa niya. Hindi siya nagsasabi na walang resibo, hindi siya nagsasabi na wala lang, parang bumango lang yung pangalan niya at iboto siya. Yung kabila naman, meron ding bago daw matapos sa kanyang termino, may gagawin din siyang ano ba yung super national highway o subway? Hindi ko siya masyadong maklaro, no? I-check ko na lang yun siya mga kababayan, no? So, sabi ko, okay. Medyo may iba din na wala mo na silang plano ngayon. Oo. Doon na sila magpaplano kung anong dapat nilang pag naupo na sila. Alright. Sabi naman dito ni mga kababayan, dito tayo sa ating live mga kababayan. Sabi ni Alma Muniz, kamusta sa tanan ug sa DZAR? Kamusta sa imuha? UAE, time check. 1:46. Hello sa iyo. Dan vote Duterte 10. Panaw, some been watching from Abu Dhabi, taga Cebu jud. Taga Cebu jud ka. Alma Muniz, asa man kadapit sa Cebu. Oo. Kay bisig si wata kabalo, bisig silingan na daytang duha, no? Okay, sabi ni The Flying Horse. Okay, nagpapa-shout out dito si The Flying Horse ka Pilipinas. Magandang hapon sa inyo mga kababayan. Alright, dito naman tayo sabi pa dito, no, bago tayo tuluyang magtapos, basahin muna natin tong ang dami pang mga comments mga kababayan, no? Okay, sabi ni Maria Alisondra, yes, klaro kaayo, ginawa na sana nila sa 100 days niyang pagkapangulo. Kasi meron yan, di ba, first 100 days sa pangulo. Meron niyang dapat ganun. Ramdam at tagilid na sila. Kahit ipamimigay pa nila yung bigas, saksak sa baga nila yung bigas. Ito, ang dami naman ito sila sabi. Galit na to si Joshua Aling. Okay, sabi naman ni Brandon Brenda, yes, other was just send it out all to Bagsakan across country for distribution to all merchants without any strings. Okay, sabi naman dito ni Lanes election rice nga, 'di ba?
Sabi naman dito ni Winifredo Ganob, at dapat ba itanong yan? Sabihin mo, nagkataon lang na panahon ng eleksyon. Di mo ba natandaan na binanggit sa panahon ng eleksyon din, 3 years sa tupad dahil kampanyahan ulit. No? Maniniwala siguro sa lang mga tao no, kung sa loob ng 100 days niya, nung una siya, yung naipatupad talaga mga kababayan. Sabi naman ni Harbor Star, diri sa Mindanao, dili na mailad. Ni Hawa natakilid siya sa diri sa Mindanao. Okay, sabi naman dito ni Lucy Tonog, sa ibang mahirap magagamit nila pero sa amin hindi kami kumakain ng kaning baboy. To be honest, meron na dito noon ng binibenta na NFA rice pero never kami kumain aside from kahit anong bigas, mabaho talagang amoy. Pinakain ko lang yan sa baboy na. Ganun ba? Pero nakikita naman talaga natin nung naglalabas sila ng mga videos, ng mga statement na okay yung NFA. Kasi niluto nila yun sa rice cooker. So, dapat din na may rice cooker kayo mga kababayan. Sabi naman dito ni Enrique Naval, kaya ginagamit sa politika ang bigas na yan, wala akong pake. Basta alam ko, may murang bigas na akong mabibili. May isasaing at makakain, pasalamat na lang tayo o mga kababayan. Yun naman din, nagpasalamat naman talaga tayo. Wala namang problema sa pagpasalamat. Always po yan tayo nagpapasalamat. Pero yun yung naging tanong natin, bakit sa election day mga kababayan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang natupad? Kung sasabihin nyo, pasalamat na lang kayo, huwag na mo sigyaw-yaw. Wala namang problema yon. Pero yung bakit ngayon lang? At bakit sa Visayas? Bakit sa Cebu lang? Hindi ba nagugutom ang Luzon? Hindi ba nagugutom ang Mindanao? Hindi ba kami nagugutom dito sa Makati? Di ba? Sabi ni dito ni Sano. Si Sano ni? Kahit ako man gusto kong 20 pesos per kilo pero ang nangyari dyan, klarong pamumulitika naman. Naman, tama naman. Sino ba namang ayaw? Sino ba namang hindi papalakpak dyan pag may nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas? Pero yun yung tanong natin, bakit nga ngayon lang? Di ba? Nabubungol na sila sa atin. Parato yung silang plaka dito mga kabayan. Naririnig ko, parang construction siya. Kahit ako man gusto kong 20 pesos per kilo pero ang nangyari dyan, klarong pamumulitika na naman. Yan, sino ba mawalan dyan, di ba tayong lahat? Pera ng bayan ang ginagamit dyan para lang tayong ginigisa sa sariling mantika dyan. Kung baga, kumukuha tayo ng isang malaking bato, pinukpok sa ating ulo. Kasi ilan buwan lang yan, hindi siya masusustentuhan. Yung kabuoang taong pagkatapos ng election, wala na yan. Promise. Okay, sabi naman dito ni June, July. Month yung niya. Politics yan. Yan ang matagal kasi utang yan. Habang buhay, babayaran ng taong bayan yan. Okay. Okay, sabi dito ni Koala, it was still done before the election. Vic Rodriguez told, budol yan, pambubudol because Visayas are rich in voters. That's why they put Visayas first. They even have faces printed on the socks. Good thing that was used to print his face on each sock didn't break. Grabe ka naman. The face is thick. Politicization, not aid. Why? Isn't there anyone hungry in Southern Europe? Southern Europe and Sub-Saharan Mindanao. NFA rice, old sack rice. According to my civil engineer uncle, no more NFA. It's been stored in the rice warehouse for a long time. Then the people's money was used. Most of the Visayas are not familiar with the electoral winning strategy of the administration, desperate to win their chicken senatorial candidates. Vote buying. Sabi niya, ganun naman ang comment niya. Okay mga kababayan, ayan. So wala na po tayong sapat na oras sa pagbabasa ng inyong mga comment. At huwag po kayong mag-alala, kahit naman daily, iba-iba po yung mga punto de vista natin. Babasahin pa rin namin yung mga komento nyo mga kababayan. Kasi very important po yan para marinig po talaga ng kung saan man siya dapat pumunta, yung mga hinanaing natin na dapat marinig mga kababayan, yun yung natin, mga tanong ng taong bayan, mga kuro-kuro, kaya nga 'di ba sinabing opinion mo. Pag opinion mo, nirerespeto natin yung opinion ng bawat isa. At ihabol ko lang to mga kababayan. Okay. Kay RC Lazinea, magandang hapon sa iyo. Oo. Bumaba na ang subway pala yung sinabi niya, Okay, sabi naman dito ni taga-upon jud ko ma'am, Lapu-Lapu. Taga Lapu-Lapu ka. Salamat sa Lapu-Lapu. Okay ba? Duterte Pinay. AZ Patwinan. Ayan mga kababayan, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa loob ng 3 oras.
Sa loob ng 1 oras mga kababayan no, sa pagbabasa ng inyong mga komento. Ayan, huwag niyo pong kalimutan ulit ha na mag-like, mag-subscribe at i-share po ang ating minamahal at nag-iisang YouTube channel ang DZAR 1026 mga kababayan. No? At bukas ulit, magsama-sama tayo bukas o depende na lang yan ha. Basta maghintay lang kayo. No? Ayan mga kababayan. No? So, maraming salamat po ulit no, sa pagsama sa akin sa programang Opinion Mo. Mondays to Fridays po yan. 5 p.m. to 6 p.m. Once again, maraming salamat at paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.